upang lalo naming maunawaan, Panginoon, ang mga sasabihin mo, ang mga itinuturo mo, ang pagtutuwid mo ng bukas ang aming mga tenga, bukas ang aming mga puso. Patuloy kang mangusap, Ama, Lord. Tunay nga na sinabi mo sa iyong salita na habang may liwanag pa, maglakad kami. Lord, kailangan naming magmadali. Kailangan naming magising. Kailangan naming maging obedient sa iyo, Lord, dahil ang bukas ay hindi pangako sa aming lahat. Ama, marami na po ngayong umaga ang namatay. Ngunit salamat kasi buhay kami. At alam namin, O Diyos, na ang bawat buhay, Lord, ay binibigyan mo ng purpose at halaga. At nawa yun yung makita namin sa aming mga buhay. Ng aming mga buhay, Panginoon, sa iyong harapan, Lord, ay may halaga. It is matter, Lord God. Kaya nga po bumabakas dito sa mundo para bayaran ang aming mga pagkakasala. Hindi para mabuhay sa aming sarili, kundi para mabuhay para sa iyo. Panginoon, Lord, salamat po, O Diyos. Kasangkapanin mo nga po ang aking buhay, ang aking bibig, Panginoon, na ikaw ang laging maluwalhati, laging maitaas, Panginoon, sa aking buhay. Ikaw ang mag-glorify, Ama. Salamat po sa binubuhos mong glory at grasya sa bawat araw ng aming hininga, ng aming buhay, ng aming pagkatao, ng aming relasyon, Panginoon, at ng aming mga mahal sa buhay, Ama. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na pinili ng mga kapatid ko na maglaan ng oras sa iyo. Nawa, Lord, hindi lang sila nandito sa loob. Mabuksan sana, Panginoon, yung kanilang mga puso, yung kanilang mga isip ng kahulugan ng tunay na paglilingkod. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus, Lord, in mighty name of Jesus we pray. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay dumako sa ating gawain. Ang atin pong armor bearer. Okay? So sabi po dito sa ating part 3 na tayo no po ng armor bearer of the Old Testament. Ayan, makikita natin yung armor bearer ng Old Testament. Sabi niya, a good example of the loyalty of an armor bearer is found in the story of the death of Abimelech. Alam niyo po ba yung kwento ni Abimelech? So tayo po ay dadako sa judge, no? Si Abimelech po, ayan, ay isa siyang piniling hari nung panahon sa Old Testament, no po? Isa siya sa tinalaga sa event na yon, no? Mahaba po kasi yung kwento, no? Kaya sa-summarize ko lang po sa inyo. Si Gideon, no? Si Gideon po, para alam ninyo, siya yung ikalimang hari, judge po, judge pa, mga hukom po. Si Gideon ay panglima sa mga hukom ng Israel, no? Si Gideon po ay ginamit ng Diyos para mapalaya ang Israel sa oppression na ginagawa po sa kanila ng mga Midianites, no? Ginamit po siya para magbigay ng pangalan na Herubal, no? Na ang ibig sabihin ay let Baal contend against him. Makikita niyo yan sa Judge 6:32, no? Yun po ang ibig sabihin. Kasi yung Baal yung Diyos-Diyosan nila, no po? So, Diyos-Diyosan noon, okay? So, si Abimelech, siya ay anak ni Gideon. Okay? So, salin-salin po yung pamamahala nila, no? Si Abimelech, para alam ninyo, kilala ninyo, si Abimelech ay anak ni Gideon, no? Yung panglimang judge. So, with his concubine, no po? Sa concubine niya. Sabi niya dito, he is usually counted as the sixth judge of Israel. Pang-anim siya. Although some dispute of his judgeship because he was not godly man. No? Naging judge siya pero hindi siya makadiyos. Na may mga namumuno po na minsan akala natin makadiyos pero hindi pala makadiyos. Pero dahil kasi, 'di ba, anak siya ni Gideon, ang pagsasalin-salin kasi ng mga karangalan noon ay naisasalin sa mga anak, 'di ba? Ganun yung noon. So, praise God. Tapos makikita nyo, si Jotham naman is the youngest son of Gideon. Si Gaal is is a man of Shechem who rebel against Abimelech rule, no? Siya yung si Gaal, siya yung naging against sa pamumuno ni Abimelech. So dumako tayo sa kwento ng judge, ano po? So makikita niyo doon, mapapansin niyo po dahil mahaba yung kwento. Una, si Abimelech yung ginawa nilang king ng Shechem. Mababasa niyo yun sa verse 9, 1 hanggang 6, no?
So si Abimelech na anak ni Gideon, na nagpunta siya sa mother niya, sa relative niya, doon sa lugar ng Shechem. At na-convince niya doon yung mga hari. Yung mga hari doon, no? The men of Shechem, 70 pieces yon na nag-ano sila ng silver, no? Nag-hired sila ng mga reckless man at pinatay nila. No? Pinatay nila yung mga 70 mga kapatid niya, pinatay ni Abimelech. No po? Kaya dito makikita mo yung karahasan niya bilang hari, ano? Tapos only si Jotam lang, 'di ba? Yung si Jotam, yung youngest na anak ni Gideon, no po, na son niya, yung nag-manage para makatakas. So si Jotam, sa verse 7 hanggang 21, makikita niyo doon yung parable ng puno, no, na ginawa nilang Diyos-Diyosan. Parang ginawa nilang Diyos, no? Una pinagpilian nila yung mga puno doon. Pinagpilian nila sa mountain ng Gerizim, 'di ba? Nag-spoke sila ng parable doon tungkol sa puno, yung parable ng mga puno, no? At namimili sila ng mabuting hari. Ginamit nila yung parable para kung hindi niyo po alam yung kwento, no, para mamili ng hari. So, nagpunta sila sa olive tree, sa puno ng olibo, inas nila yon na pwede bang maging hari, nagpunta sila pero hindi gusto nila yung product ng olive, no? Yung pagpaano ng olive hindi nila gusto. So, nagpunta sila sa fig tree, no? Pero yung fig tree hindi nag-respond. Tapos, nagpunta sila sa grapes, sa puno ng ubas. Pero yung grapes na puno ng ubas, no, hindi rin gustong maging king either. No, hindi niya rin gusto, no? So finally, nagpunta sila sa thorn bush, yung bush na may mga tinik, no, may mga tinik. Na sabi niya, and the worthless bush, sabi doon, yun yung ginawa nilang Diyos, 'di ba? Tingnan niyo po kung gaano kaano yung ano nila, no? Parang yung walang halagang puno, parang walang walang wisdom, walang isip, walang ano na puro tinik, yun yung ginawa nilang maupo na bilang hari. Parang pinapaunawa lang dito yung pagiging hari ni Abimelech, no? Na hindi nga siya godly, no? Yung, 'di ba, kung tutuusin, ang puno ng olibo, nagpo-produce ng olive oil yan, 'di ba? Ang puno ng olibo, alam niyo ba? Ay, ang puno ng olive oil, pag dinikdik mo ng dinikdik, it is means anointing. Anointing ang ibig sabihin ng olive oil. Di ba? Kaya, di ba ang Diyos, dinudurog muna ang Kristiyano bago siya maging anointed, no? Napansin niyo ba? Dinudurog kayo, ba't kayo dumadaan sa mga pagsubok? Pero pagkatapos kayo durugin, ang puno ng olive oil, nagpo-produce ng oil, no? Di ba? Kaya yung pagpili nila, parang walang wisdom. O, yung puno ng ubas, nagpo-produce ng, wine. Tama? Di ba? Di ba po? Kaya, yung puno ng fig tree, namumunga yun. Di ba? Kaya nga, di ba, yung puno ng fig tree, natatandaan niyo si Jesus Christ nung nakita niya yung puno ng fig tree na walang bunga. No po? Pinatay niya. Kasi ayaw niya ng puno na hindi namumunga. Tapos tingnan niyo yung karunungan na binigay sa kanila. Pinili nila yung walang kwentang puno na puro tinik. Di ba? Kaya ganun din, in-emphasize lang din dito yung pagpili nila kay Abimelech. So dito makikita natin, no? Tingnan natin kung paano namuno ngayon si Abimelech sa verse ng pababa. Okay, let's go to Judge. Sa hukom. Amen. Sino pong pwedeng magbasa? Pwede po bang makibasa po kayo sa akin sa hukom 9? Sabi niya po dito sa verse natin. Di ba? 44 hanggang 50. 55 po ba yon? Babasa po? Amen po. Okay. Amen. Sige po. Ano pong, Sa judge po, sa hukom 9, po, 45 hanggang 55. Yan, basahin mo siya na para ka nagkukwento, ha? Amen. hanggang 55. Ayan. Sige po. Tayo po ay magbasa. 45 hanggang 45 po hanggang 55 po. 55 po. Okay po. Ayan, sabi po sa Judge 9, verse 45. Dire-diretso po tayo. Sina Abimelech ay maghapong nakipaglaban sa mga taga Shechem bago nila naubos ang mga taga roon at nagsakop
nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo ng Shechem, nagtago sila sa templo ni Baal Berit. Nalaman ito ni Abimelech, kaya't isinama niya sa bundok Salmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya ay pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelech. Ang mga ito ay itinambak nila sa ibaba ng tore at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati mga babae. Pagkatapos, sinabi niya, nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matibay na tore doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tore. Sinundan nila si Abimelech at susunugin na sana ang tore. Ngunit siya'y binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, "Patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae ang nakapatay sa akin." Kaya siya'y sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita na patay na si Abimelech, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan, si Abimelech ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Shechem tulad ng sumpa sa kanila ni Hotam na anak ni Gideon. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen po. Amen. So nakita niyo doon, yung kahangalan niya, sa paglilingkod. Po? Para lang hindi siya mapahiya, inutusan niya yung armor bearer niya. Armor bearer niya yon, yung kanyang tauhan na patayin siya. Ganun siya kahangal. Ganun siya kamangmang sa paglilingkod. Minsan, po, hindi natin napapansin, kapag hindi tayo sumusunod, napakahalaga kasi ng takot sa Diyos, mga kapatid. Po, napakahalaga ng takot sa Diyos na matutunan natin. Kapag wala tayong takot sa Diyos, hindi tayo alipin ng Diyos. Kasi ang unang karunungan ng isang mananampalataya at armor bearer ay nagkaroon ng takot sa Diyos. Pero dahil ungodly nga, di ba? Ungodly siya, hindi siya godly man. Minsan may mga namumuno sa atin na hindi natin nabubulag tayo. Dahil sumusunod lang tayo sa kanila. Po? Kasi nga, sabi, don't touch the anointing, di ba? Hindi po pwede yung ganun. Alam nyo, dito sa pagiging armor bearer, pinapahayag po yung lumang paglilingkod nila sa lumang tipan na hindi maaaring maging ganun tayo. Dahil sa panahon natin ngayon, we are so blessed, mga mahal kong kapatid, mga mahal kong kuya, mga mahal kong nanay. Po, you have to open your eyes right now kung paano tayo nabubuhay. Everyone have their own Holy Spirit working in you. Okay? So dito, pinapahayag sa atin po yung kahangalan niya. So dito, makikita natin yung event, diba? Ng pagiging hangal niya sa pagpatay niya sa 70 katao. Hindi ko na po babasahin yung English kasi dito makikita lang natin na sinasabi niya that this took, sabi niya, place during the war which Abimelech was lying, di ba? Yung pinakakwento lang po, yun din yun. Sa kahangalan niya, sabi niya dito sa verse 54, di ba? Saksakin mo ko. Di ba? Yung pagiging hari niya, tingnan mo, wala sa tamang pag-iisip. Ayaw niyang mapatay siya ng babae. Kaya inutusan niya yung kanyang armor bearer na patayin siya. Masaya pa siya doon, masaya siya. Na pinatay niya yung sarili niyang buhay. Pero yun ang kaparaanan ng Diyos para singilin siya dahil pinatay niya yung 70 mga buhay. Di ba? Pinahamak niya yung 70 dahil sa paghahari niya. Di ba? Dahil sa kamangmangan niya, hindi siya nag-iisip sa bawat desisyon. Kaya,
Minsan po, no, may mga namumuno, mga kapatid, maging sensitibo kayo. Hindi lahat ng sinasabi nila totoo. Hindi lahat ng sinasabi nila kailangan ninyong sundin. Hindi lahat. Ano po, kaya tayo tinuturuan ng Panginoon dito. Bakit niya pinagkukumpara ang pamumuno ng Old Testament at New Testament? Ano po? Si David, oo, hindi niya ginalaw si Saul. Tama? Hindi niya pinatay si Saul. Even he is a armor bearer. Pero, anong ginawa ni David? Lumayo siya sa kanya leader. Di ba? Dahil ayaw niya ng gulo, lumayo siya, nag-separate siya. Hindi masama yun. Kung alam mo na magiging contamination sila sa buhay mo, kapatid. Yes, don't touch the anointing. Hindi mo naman sila itatouch eh. But you need to protect your anointing. Amen? You need to protect your mind. Di ba? Kaya nga there is kalooban. May pinagkaloob sa atin na armor bearer. Tama? May kinaloob sa atin na armor ang Diyos. Amen? Iingatan mo yung isip mo, yung puso mo. Di ba? Di ba? Yung salita ng Diyos. Doon ka. Lalakad ka na may kapayapaan, suot ang sandalyas. Kasi meron kang defense. May defense ka. Amen? Hallelujah. Di ba dapat po may depensa tayo sa ating mga buhay? No, kailangan, alam ninyo, no po? Ayan, praise the Lord. Pakitext nga po si Ate Nanay Heidi, no? Yun daw pong password natin. Jesus po ang password. Ayan, glory to God. Ako na lang po. Sige, send ko lang. Purihin ng Panginoon. Naka-record po kasi siya, kaya hanggat maaari ayoko sanang pumunta po sa ano. Okay, praise the Lord. So, ayan po, ano? So, dito po, makikita natin, na wala namang masama. Ano po? Kasi, ang pinapaunawa dito sa atin is wisdom from the Lord. Amen? Na kailangan makita natin yung perspective na ito bang sinusunod natin is godly? Ito bang sinusunod natin is may takot sa Diyos? Kasi yung kahangalan niya na ipapatay yung 70 people, hindi yun kalooban ng Diyos. Siya ang nagtipon ng tao at pinasunog niya. Amen. Kailangan mabasa niyo po yung buong kwento na yan. That is not the mind of God. Hindi gusto ng Diyos na pumatay ng pumatay kung hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya dito, itinuturo sa atin na maging matalino tayo. Kasi minsan gagamitin din ng Diyos yung mga ibang tao, no, na akala natin they are godly but not. Tayo na pala'y nagagamit. Hindi pala tayo ang nagpapagamit sa Diyos, kundi ang nangyayari baligtad. Tayo na ang gumagamit sa Diyos. Amen? Dito sa pamamahala ni Abimelech, siya na ang gumagamit sa Diyos sa kapangyarihan na iginawad sa kanya dahil sa kanyang tatay ni si Gideon, and he is too much. Ginamit niya ng kapangyarihan na yon dahil sa impluensya niya bilang isang leader para maging hangal, maging mangmang. Kaya nga tayong mga mananampalataya, sinasabing mag-spending ng time kasi may mga leader na ungodly. May mga leader na akala nila tama sila pero mali sila. 'Di ba? Kailangan nag-iisip kayo sa mga pinapagawa sa inyo kung manipulation na ba yung pinapagawa, hindi na ba to kalooban ng Lord? This is the wisdom na pinagkakaloob po sa atin ng Panginoon. 'Di ba? Wisdom na hindi lahat ng nakaupo sa katungkulan bilang armor bearer susundin ninyo. Kaya nga yung mga unang pagpapahayag ng Diyos, yung mga unang pangangaral sa atin about this armor bearer, di ba? Kapatid, you are armor bearer with separate mind, separate heart. Hindi tayo clown. Hindi tayo ginawa ng Diyos na maging clown or maging robot na maging sunod-sunuran lang. Yes, there is obedience. But siguraduhin nyo that your obedience is aligned, naka-align sa gawa ng Diyos. Kasi ang pumatay ng kapwa ay hindi. Di ba? Kapag ang gusto nila is patayin mo yung kapwa mo, di ba? Anong sabi ng Lord sa bagong tipan? Yung pag chinichismis mo lang yung kapwa mo, pinapatay mo siya, you are murderer sa harap ng Diyos. Kapag ang gawain ninyo, nakikipagchismisan na lang kayo sa kasiraan ng ibang tao, you are murderer, hindi mo nakikita. Amen? Pero kung ang iniisip ninyo is makakabuti sa kapwa ninyo, yun ang gawain ng Diyos. Kaya kung ang leader niyo chismosa, kapatid, kung ang leader ninyo, i-rebuke nyo. Alam niyo po, Nay, di ba? Alam niyo po, Tay, alam niyo po, Pastor, nire-respeto ko po kayo. Pero hindi po kalooban ng Lord na pag-usapan natin ang buhay ng tao kung hindi naman din mapapabuti sa kanyang buhay. Amen? Kasi ang gusto ng Lord,
Mahalin mo siya, mahalin mo ang kapwa mo. Kung chinichismis mo ang kasiraan ng isang tao, hindi ba't mas mabuting gawin mo ang mabuti para ituro ang mabuting ugali sa kanya? Hindi ba't mas magandang pagchismisan natin kung anong magandang gawin dito kay Ate Gerly? Ano kayang magandang gawin dito kay Ate Lita? Ano kayang magandang gawin kay Ate Jovita para magpalakas sa buhay niya? Ano kayang magandang gawin kay Nanay Heidi, kay Ate Therese, kay Veronica para mapabuti siya? 'Di ba? Anong magandang gawin kay Nanay Selina? Amen? Kay Nanay Andrea, kay Ate Eileen, 'di ba po? Kay Kuya James para maging maayos ang kanilang pag-uugali sa paglilingkod sa Diyos. Anong magandang pagpapalakas ang gawin natin kay Ate Rosemary? Bagamat nandun siya sa Israel. Anong pwede nating gawin? Kay Ate JC, kay Ate Maria Allens, kay Kuya June, kay Ate Ashley, kay Ate Lisette. Sa akin, kay Kuya Rico, sa ating lahat. Anong magandang bagay na pwede nating gawin para mapataas natin ang increase ng value ng pananampalataya natin sa Diyos? Anong magandang attitude ang pwede nating gawin para ma-increase natin, ang ma-multiply natin ang mananampalataya sa loob ng small group na to? You are armor bearer, kapatid. Kung ano ang desire ng iyong leader na makaabot ng mga soul. Kapag ang desire is makaabot ng soul, that is the work of Lord. Pero kung manira ng kapwa, 'di ba? Ang ganun na apatayin, 'di ba, sa pamamagitan ng pagpatay sa salita, mali 'yun. Pray for them. Instead, pray for them, 'di ba? Hindi yung pinagchismisan nyo muna, tapos saka sasabihin ng leader mo na pray for them, pero pero ang motibo niya is alamin lang yung buhay ng tao na 'yon. 'Di ba? Yung nakapagsalita muna ng paninira, then sasabihin patayin. 'Di ba? Tapos sasabihin, pray, let's pray. Hindi. No, makikita mo yung ugali. Hindi. Hindi ganon. Lagi tayong sa katotohanan. Lagi tayong sa totoo lang. Yun ang tinuturo ng Lord sa atin, maging totoo tayo sa paglilingkod sa Kanya. No? Maging totoo tayo sa pag-ibig sa kapwa. Maging totoo tayo sa lahat ng bagay. Hindi yung nakarinig ka lang na ibang salita sa ibang tao, nakasalamuha mo lang sila, nakasama mo sila, naniwala ka na sa sinabi, hindi mo sinabing, alam mo kapatid, kaysa ganyan yung sinasabi mo, ikat mo na yon, putulin mo na yan, ipagdasal na lang natin siya. Huwag na i-entertain, no? Huwag na natin i-entertain kasi hindi nagugustuhan ng Panginoon. Salamat sa mga tao na nasa loob ng gawain na gano'n ang attitude. Napakahalaga ng pag-uugali sa harap ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para sa ibang tao, kundi para sa pag-uugali na katulad as God created us. Wonderfully made. No? Pag sinabing Christ-like, even ourselves is like God. Amen? So dito makikita mo yung obviously na he was a closet person. Sabi niya, to the king when the stone struck him to the head. Di ba? Kaya dito siningil siya, di ba? Siningil si Abimelech. He was just condemned about Abimelech. Di ba? Sabi niya, stated, sabi the honor. Sabi niya, as Abimelech was himself, he did not want to said that the officer had killed by a woman. His instead obedient is also recorded. And his young man tasked him through and he died. Di ba? Masaya pa siya, pero sa harap ng Diyos, kahangalan. At niloob ng Lord na mamatay siya dahil yun ang ganti ng Diyos. Yun yung reward niya sa pagpatay niya sa 70 tao na nandoon. No? Kaya bilang armor bearer, anong nangyari doon sa pinakadulo ng kwento? Makikita ninyo? Makikita ninyo? Sino yung nabagsakan ng bato? Mika, sino yung nabagsakan ng bato sa pagkabasa mo? Sa dulo po. Sino yung nabagsakan ng bato? Nang narinig niyo sa kwento? Ano nyo nga po ulit kung sino yung nabagsakan ng bato. Anak, pa yung pintuan. Magdadrive lang ako. Yung pinto ng bahay. Si Abimelech po. Di ba po? Ano? Di ba si Lord? Di ba? Kasi nakokontrol ng Diyos ang bato. Di ba? Si Abimelech, nabagsakan ng bato. Bakit? Yun yung paghahaganti ng Diyos. Di ba? Paghihiganti ng Diyos. Di ba? Ayaw niya magkasala. Yung armor bearer. Di ba? Ang Diyos ang pumatay sa kanya, bagsakan din siya. No? Nagmamalaki siya at gusto niyang hindi siya mamatay sa kamay ng ng babae, pero ang Diyos ang naghatol. Mga mahal kong kapatid, kung kayo ay
sasabihin niyang maging malinis, di ba? Maging malinis sa harap ng tao, no po? Nakatulad ng gusto ni Abimelech dahil ayaw niyang mamatay sa kamay ng isang woman, ng babae, no po? Meron tayong mga kaaway, tayong mga babae, may kumakalaban sa ating mga lalaki, no? Pero bilang woman, 'di ba, woman of God, no? Ang Diyos ang kakampi natin. Kaya mga kapatid, ang Diyos ang pagganti. Sa Diyos ang pagganti, that is the word of the Lord. Ang Diyos ang pagganti. Kaya kahit tayo ay babae, no po, kahit tayo mga babae, lalaban tayo the way kung gusto ng Panginoon, the way na kalooban ng Diyos, 'di ba? Yung tamang salita is kalooban. Let the will of the Lord, 'di ba, happen to our life as armor bearer. In the eyes of the Lord, we are equal. Tandaan ninyo, walang babae, walang lalaki. He created man from the creature. Nilikha niya ang babae at lalaki ng equal. Pantay yan. Pantay. No? Kahit sabihin na head ang lalaki, hindi siya pwedeng magyabang dahil hindi rin masesend ang kanyang prayer kapag nagtatampo ang asawang babae. Di ba? That is the power. Di ba? Tingnan nyo ha, kung gaano kalakas din ang babae, ang asawang babae. Kapag ang asawang lalaki, hindi niya ino-honor ang kanyang asawang babae, sa 1 Peter 3, mababasa niyo yan, hindi maririnig ng Diyos ang panalangin niya. Kapag hindi narinig ng Diyos ang panalangin ng lalaki, ano kapangyarihan niya? Wala. Di ba? Wala. Dahil the power is from the prayer. Di ba? Kasi that is the only way na makausap mo ang Diyos. Kaya pag sinabi ng leader mo sa'yo, magdasal ka, mag-worship ka, susundin mo. Di ba? That is the only way. Hindi mo kailangang katakutan yung mga tao na tatabak sa'yo, mga kaaway. However, how big ang tingin nila sa sarili nila, hindi ka dapat matakot because God is greater. Because God is bigger. Di ba? He is the biggest. Di ba? Ang Diyos ang higit na mas malakas. Kaya kapag sinabing magpuri ka, magpuri ka. Pag sinabing magdasal ka, magdasal ka. Huwag mong i-underestimate yung sasabihin sa'yo na yon. As a armor bearer, you have to listen to the word of God. Sometimes, no po, ginagamit ang ating mga leader katulad nila Moises, di ba? Nila Joshua, no po? Yung naging mabuti, di ba? Ang leader ni Joshua is si Moises. Mabuting lingkod ng Diyos. Nakita niya ang kabutihan at pagsunod ni Moises kaya naging mabuting bunga na armor bearer si Joshua. 'Di ba? Naging matapat. Kaya pinagkalooban din siya ng gabay kung paanong ginabayan ko si Joshua, si Moises, sabi ng Panginoon. 'Di ba? Sabi ng Panginoon kay Moises. Sabi niya, ganun din ang ibibigay ko sa iyo. 'Di ba? Kaya yung mga leader niyo, hindi niyo napapansin kung anong pinagdadaanan nila pagdadaanan niyo. Napaka-powerful. Si Moises, biniyak ang dagat. Si Joshua, biniyak ang ilog. There is difference, no? Pag nagiging sensitibo kayo, bakit itong leader ko? Kung anong pinagdadaanan niya, pinagdadaanan ko. Di ba? Pero sino yung pinagkakampi? Kayo, ng leader mo. You are the armor bearer. Di ba? Pag mahina si leader, palalakasin mo si leader. Di ba? Sinusuportahan mo siya. Pinapanalangin mo din siya. Ganon din ang gagawin niya sa'yo. Give and take process. That is relationship. Amen? Yun yung relationship na na-abide because of the love. Di ba? Yun yung relationship natin kay God the Father. Even the Old Testament, ang relationship nila is through prayer. Lord, Lord, Lord. Kaya huwag niyong sasabihin na prayer don't have power. No. When you pray, there is victory. When you worship while worrying, there is victory. Tingnan niyo si David, yung kaparaanan ng paglaban ni David. Nananalangin, umaawit, nananalangin habang umaawit. Worship is three-way. You are praising God, you are worshiping, and you are praying. Kaya pag sinabing mag-worship ka, wag mong mamamaliitin yon. Because there is three-way inside the worship. Three-way. Hindi ka lang nagpe-praise. Napaka-powerful ng worship, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo. Sumayaw kayo sa paglilingkod sa Diyos. Maglingkod kayo. Umiyak kayo sa Diyos habang nagwo-worship. There is power. There is power. Kapatid, dahil ang panalangin, may panalangin ang laman ng worship. Hindi nyo napapansin? No? There's anointed worship na pinipili ng Diyos. Yung palang mga kanta, no? Yung palang mga awit, may mga anointing din. Kasi yung mga gumagawa ng worship, no po, they are anointed, kaya sila nakakabuo.
Kaya sila nakakabuo ng awit because of the word of God na nilalagay sa kanilang mind. Kaya kapatid, worship have power. I believe. Kasi bakit? Hindi ko sinasabi to sa inyo dahil hindi ko naranasan. Sasabihin ko to sa inyo at tatayuan ko dahil ito ang katotohanan. Worship have power. Prayer have power. Kapag ang isang leader ay hindi mapanalanginin, kapag ang isang leader ay hindi marunong umawit, kapatid, pag dumating ang problema dyan, babagsak yan na parang isang punong puro tinik. Kaya purihin ang Panginoon. Bilang armor bearer dito sa lumang tipan ng Judge 6 na to, Judge 6 or Judge 9, sorry po, Judge 9 or Judge 6 if I'm not mistaken, hallelujah. Makikita ninyo na may mga leader na hangal, okay? May mga leader na ungodly, may mga leader, di ba, na nalilin lang tayo. Be wise, sabi ng Lord, be wise. Di ba, hingin ninyo yung wisdom na nagmumula sa Diyos. Diba? Hingin niyo yung wisdom kung sino yung mga sinusunod ninyo. Diba? Dahil dito sa kwentong ito, pinapatotoo ng Diyos na hindi lahat ng nauupo ay matuwid. Hindi lahat ng nauupo ay tama. Hindi lahat ng nauupo ay nasa katwiran. Be wise, armor bearer. Be wise. Maging sensitibo kayo. Ipanalangin ninyo yung mga sarili ninyo na i-open ng Diyos ang inyong sensitive senses. Alam niyo yung mga kapahayagan ng Panginoon sa mga pinapahayag sa pamamagitan ng buhay ko, hindi ko alam yan. But God is good. I-open ninyo ang senses nyo as ang armor bearer. Let the Lord lead you. You have the powerful Holy Spirit, the same Holy Spirit na meron sa mga leader ninyo. Same Holy Spirit na nagbuhay kay Lord. The resurrection, the powerful Holy Spirit, make a room for Him. Praise Him. Nakikita kayo ng Diyos, mabuti at tama ang ginagawa ninyo? Akala ba natin hindi tayo nakikita ng Diyos? The Holy Spirit is omnipresent. He is omnipotent. He is sovereign. He is the worker. Hindi ikaw ang worker. The Holy Spirit is the worker. Siyang magpapahayag sa mga puso ng mga kasangkapan ng Diyos sa buhay mo. Yung mga dinadala niya sa'yo, ng mga disciple, siya ang naghahaplos sa puso ng mga yan. Hindi ka laging gusto ng mga yan, pero nag-o-obey sila because there's a Holy Spirit na nagsasabi sa kanila, nagko-convict sila, sundin mo yung leader mo na yan. Sundin mo yung sinasabi nila, like Joshua. Di ba? Hindi siya basta sumunod kay Moises. Pinatotoo sa kanya yung mga bagay na ipapatotoo sa inyong mga leader. Kayo mismo ang magpapatotoo. Sinabi niya to sa akin, nagkatotoo. Sinabi niya to sa akin, nagkatotoo. Ipapakita rin sa inyo ng Diyos. Kapatid, open your eyes. Open your ears. Do not touch the anointing, hindi sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman ginalaw ni David, si Saul. Pero lumayo siya. Lumayo siya. Bakit? The Spirit of God ay wala na kay Saul. Iniwan na rin ng Espiritu. Kung ang Espiritu ng Diyos lumalayo sa isang tao, why not sa leader mo? Di ba? Kapatid, lumalayo ang Espiritu Santo. Bakit hindi ka lumayo? Yung Diyos na Espiritu Santo lumalayo sa leader mo. Kung hindi mo na nakikita yun, lumayo ka din. Kapatid, kung ang Holy Spirit umalis sa pagkataon ni Saul dahil hindi na siya karapat-dapat bilang maging king, bakit ka nag-i-stay? Amen? Bakit ka nag-i-stay, kapatid? Know the difference between anointed by God and anointed by man. Know the difference. Binubuksan ng puso natin, ang isip natin, ang mind natin ng Panginoon. Know the difference between anointed by God and anointed by men. Si Abimelech dito, naging hari lang siya because of his father. Diba? Dahil kasi sa lumang tipan, minamana nila katulad ni David. Si David anointed, minana ni Solomon. Pero si Solomon hindi naging mabuting king din. Sa una lang. He is fruitful. Diba? He is full of wisdom. Pero anong nangyari? Basahin ninyo ang king. Napahamak din si Solomon. Sa bandang huli, punong-puno ng karunungan pero natalo ng kaaway, nag-asawa ng marami. Hindi sinunod ang Diyos.
Saan siya? Oh, yes, naging mabuti siyang hari sa umpisa. May mga unang mga leader na burn, burn, burn sa umpisa lang. Pero kapatid, sabi ng Diyos, panatilihin mo ang apoy mo hanggang dulo. Hindi sa umpisa lang. Kaya si Solomon, basahin yung kwento ni Solomon kung saan siya napunta. Hindi siya nagtagumpay. Yes, pinagkalooban siya ng kapangyarihan ng wisdom, pero bandang huli, naging hangal. Dahil sa pag-ibig. Kung pag-ibig ang dahilan kung bakit ka naligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pag-ibig din ang sisira sa inyo at gagamitin ng kaaway dahil sa sinasabing pag-ibig. Maniwala kayo. Wawasakin kayo kapag ang pag-ibig ninyo, kapag pag-ibig mo, kapag ang puso mo lang ang ginamit mo, hindi pag-ibig ng Diyos, kapatid. Nakatingin ka sa tao, hindi sa Diyos. Subukan mong gamitin ang pag-ibig mo. Hangal! Subukan ninyong pag-ibig ng puso ninyo ang gagamitin nyo. Mga mangmang! Hallelujah! Yan! Deception! Yan ang sasabihin ng Panginoon. Diba? Mga mangmang lang ang gumagamit ng puso ng tao. It is written. It is written. Sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Jeremiah. Huwag kang magtitiwala sa puso mong mandaraya. Pero anong ginagawa ng tao? Amen? Dahil sa puso ni Abimelech na hindi makadiyos, pumapatay. Dahil sa puso ng tao na hindi makadiyos, pumapatay ng kapwa. 70 tao ang pinatay niya. Hindi yun kalooban ng Diyos. Kaya ang puso ng tao, kamangmangan, pandaraya, ang mangyayari sa inyo. Kapag ang puso ninyo ang ginamit ninyo at hindi kayo nakadulog sa Panginoon, mapapahamak ang lahat ng tao. Kaya sa mensaheng ito, maging sensitibo kayo. Si Solomon, puso din ang ginamit niya. Puso niya ang ginamit niya, nagmahal ng maraming asawa, 1,000 asawa, na kahit mga Edomite at ayaw na ng Diyos na pakasalan niya, ginawa niya, kamangmangan. Kaya ano nangyari? Napahamak. Dahil din sa pag-ibig. Kaya wag niyong sasabihin, God is love. Yes, God is love. God is love, totoo yun. He is love. Pero kapatid, hindi ibig sabihin yung puso mo, puso ng Diyos. Kaya nga, God transforming your heart and transforming your mind. Iba ang puso ng espiritual. Iba ang puso ng laman. Iba ang isip ng espiritual. Iba ang isip ng laman. Iba ang laban ng espiritual. Iba din ang laban ng laman. Be wise. Like Jesus Christ. Dapat kilala mo yung kaharap mo. Dapat kilala mo yung espiritu nila. Buksan mo ang lahat ng spiritual senses mo at ang Diyos ang magpapakita sa iyo. Purihin po ang Diyos. Glory to God sa wisdom na ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng aking mga bibig. Hallelujah. Purihin ka amang dakila, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig at karunungan. Karunungan na hindi ko kaya, Panginoon, saliksikin, Ama. O Diyos, banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa paggabay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa pagtutuwid at pagtuturo mo. Salamat sa kabanalan mo, O Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami sa aming mga kahangalan, kahayupan na ginagawa, Panginoon. Hallelujah. Karahasan, O Diyos, na magdudulot ng kamatayan dahil sa kakulangan ng karunungan, Ama ko. Patawarin mo kami, O Diyos. Patawarin mo kami dahil napapahamak kami sa kakulangan ng karunungan. Ang karunungan na napakahalagang hinihingi namin sa iyo, banal na Diyos, banal na Espiritu na ikaw ang nagbibigay. Ang kaloob mo, Panginoon ko. Ang kaloob mo, Panginoon, na anointing sa bawat isa sa amin, Panginoon, na mag-increase at ang anointing ng pananampalataya sa iyo. Panginoon, salamat po, Lord. Kaya patuloy mo kaming pinagkakalooban ng karunungan na hindi nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa Diyos. Purihin ang dakila mong pangalan, banal na Espiritu. Purihin ang dakila mong pangalan, buhay na Diyos.
na si Yesu Kristo. Purihin ang dakilain ng pangalan mo, makapangyarihang Ama sa langit. Salamat po, O Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa bawat pagtatagumpay na ilalagay mo mula sa araw na to sa aming mga buhay. Pagtatagumpay, Panginoon, na sa iyo lang nagmumula at karunungan. Salamat sa pagdidisiplina mo sa aming mga buhay, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon, at mapuspos ang bawat isa ng karunungan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. Dakilang Ama, hayaan mong lumuhod, Panginoon, ng mga tuhod sa iyo. Matutong magpasalamat sa iyo sa lahat ng bagay na tinatamasa namin. Dahil ang bawat testimonya at bawat kwento ng aming buhay ay magpapatotoong ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Buhay, buhay, buhay. Buhay na Diyos, buhay na Diyos. Buhay na Diyos, buhay na Diyos. Purihin ka, O Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa bawat buhay ng bawat isa. Ang iyong dugong banal, O Diyos, ay hindi mawalan ng halaga sa bawat isa sa amin. Ang mga latay mo na nagpagaling sa aming mga kasalanan, Panginoon, at mga sakit, O Diyos, inaangkin namin, Ama. Purihin ang dakila mong pangalan, maitaas ka sa aming mga buhay sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Balutin mo ang mensaheng ito ng iyong banal na dugo at gapusin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen, amen, and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Yan. Maraming salamat po sa ating mensahe ngayong gabi. Tunay po ano? Yan. Nashock po ba ang bawat isa? Ayan. Ngayon po, purihin ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating sharing. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Shi, sa mensahe. Tayo po ay dumako sa